Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Simulan na po natin ang ating banal na pagdiriwang sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Sa araw na ito, sinisimulan po natin ang bagong araw, ang ika-19 na araw ng Marso, ang dakilang kapistahan ni San Jose, kabiyak ng puso ng mahal na Birheng Maria. Sa pamamagitan ng pagdiriwang na ito, itinatampok natin ang isang ulirang ama ni Jesus dito sa lupa, ulirang asawa at kabiyak sa puso ng ating mahal na Birheng Maria. Kaya naman sa pamamagitan ng pamimintuhon natin at paglapit sa ating mahal na si San Jose, may dulugnawan natin sa pamamagitan ng kanyang pakikipamayam ang ating mga kahilingan sa ating Amang nasa langit. Simulan po natin ang ating pagdiriwang na may pagsisisi sa ating mga kamalian, paghingi ng tawag sa ating kalabisan at pagkukulang. Hingan natin ang kapatawaran ng ngayon ang ating mga nagawang kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan, kahit patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitaasan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin, dahil sa dakilang mong angking kapurihan. Panginoon Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Heso Kristo, bugtong na anak. Panginoon Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang o Heso Kristo ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang ipinagkatiwala mo kay San Jose na misteryo ng kaligtasan ng sangkatauhan, nung ito ay iyong simulan, ay lubusin mo ngayon sa pagganap ng iyong sambayanan. Pakundangan sa kanya ring mapanalangin sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Amen. Unang pagbasa. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, sinabi ng Panginoon kay Nathan, ganito ang sabihin mo kay David. Pagkamatay mo, isa sa iyong mga anak
ang ipapalit ko sa iyo. Patatagin ko ang kanyang kaharian. Siya ang magtatayo ng templo para sa akin, at sa kanyang angkang magmumula ang maghahari sa aking bayan magpakailanman. Kikilanlin ko siyang anak ko na may magiging ama niya. Magiging matatag ang iyong sambayanan. Ang iyong kahari ay hindi mawawaglit sa aking paningin at mananatili ang iyong trono. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Lahi niya'y walang wakas, kailanmay hindi lilipas. Lahi niya'y walang wakas, kailanmay hindi lilipas. Pag-ibig mo poon na di magmamaliw. Ang sa tuwi-tuwin ay aking aawitin. Ang katapatan mo'y laging sasambitin. Iyong pag-ibig mo'y walang katapusan, sintatag ng langit ang iyong katapatan. Lahi niya'y walang wakas, kailanmay hindi lilipas. Sabi mo, O poon, ikaw ay may tipan na iyong ginawa kay David mong hirang, at iyo ang iyong pangakong iniwan. Isa sa lahi mo'y laging maghahari, ang kaharian mo'y ay mamalagi. Lahi niya'y walang wakas, kailanmay hindi lilipas. Ako'y tatawaging ama niya, Diyos, tagapagsanggalang niya at manunubos. Ang aking pangako sa kanya'y iiral, at manatili sa kanya ang tipan. Lahi niya'y walang wakas, kailanmay hindi lilipas. Ikalawang pagbasa. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, ipinangako ng Diyos kay Abraham at sa kanyang lahi na mamanahin nila ang sanlibutan. Hindi dahil sa pagsunod niya sa kautusan, kundi sa kanyang pananalig sa Diyos, at sa gayon siya'y pinawalang sala. Kaya nga ang pangako ay nababatay sa pananalig upang ito'y maging isang kaloob sa lahi ni Abraham. Hindi lamang sa mga sumusunod sa kautusan, kundi sa lahat ng nananalig sa Diyos. Tulad niya, yamang siya ang ama nating lahat. Ganito ang nasusulat. Ginawa kitang ama ng maraming bansa. Ang pangakong ito ay may bisa sa harapan ng Diyos na kanyang pinananaligan, ang Diyos na bumubuhay sa mga patay at lumikha sa lahat ng bagay. Bagamat wala ng pag-asang magkaanak, nananalig pa rin si Abraham na siyang magiging ama ng maraming bansa, ayon sa sinabi sa kanya. Kasindami ng bituin ang magiging lahi mo, kaya't dahil sa kanyang pananalig, siya'y ipinawalang sala. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Luwalhati at papuri sa iyo, O Kristo, tagapagligtas ng sanlibutan. Luwalhati at papuri sa iyo, O Kristo, tagapagligtas ng sanlibutan. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo Ang pagpapahayag sa mabuting balita ng ating Panginoon ayon kay San Mateo. papuri sa iyo, Panginoon. Si Jacob ang ama ni Jose na asawa ni Maria. Si Maria naman ang ina ni Jesus na tinatawag na Kristo. Ganito ang pagkapanganak kay Hesus Kristo. Si Maria na kanyang ina at si Jose ay nakatakda ng pakasal. Ngunit bago sila nakasal, si Maria ay natagpo ang nagdadalang tao. Ito'y sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Isang taong matuwid itong si Jose na kanyang magiging asawa, ngunit ayaw niyang mapahiya si Maria. Kaya ipinasya niyang hiwalayan ito ng lihim. Samantalang iniisip ni Jose ito,
nagpakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sabi niya sa kanya, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tuloy ang pakasalan si Maria, sapagkat siya ay naglihi sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Manganganak siya ng isang lalaki at ito'y pangangalanan mong Jesus, sapagkat siya magliligtas sa kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Nang magising si Jose, sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon. Mga ginikilo ko mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Mga kapanalig na ito'y mabuting balita ng ating kaligtasan sapagkat may mga tanong-tanong po sa amin sa seminaryo noon. Dalawang bagay. Una, magkakaroon pa rin ba ng kaganapan ng pagdating ng Panginoon kung hindi pumayag si Maria na maging ina ng Diyos? Tandaan natin, nagpakita rin. Na unang nagpakita ang Anghel Gabriel kay Maria. Hindi po ba? The Annunciation. Nang sabihin ng Anghel Gabriel ang mabuting balita na si Maria magdadalang tao, lalang ng Espiritu Santo. At doon sa pangyayaring ito, mga kapanalig, ay ipinahayag ni Maria ang kanyang pagsang-ayon sa plano ng Diyos. At ang sabi ng ni Santa Maria, Fiat mihi secundum verbum tuo. Matupad nawa sa akin katulad ng sinabi mo. At sino nagsabi? Anghel Gabriel. Ngayon, the same angel Gabriel appeared this time to Joseph. At sino si Jose? Ang pagkakailanlan sa kanya, sa Ebanghelyo ni San Mateo, isang matuwid na tao itong si San Jose. Isang matuwid na tao itong si San Jose at ayaw niyang mapahiya si Maria. Nangangahulugan, pinahahalagahan ni Jose si Maria. Bago mo masabing mahal mo ang isang tao, handa ka dapat pahalagahan ang pagkatao niya. Dapat iparamdam mo na mahalaga siya para sa iyo. Kung minsan, saying I love you to a person is not enough. You need na pahalagahan mo yung tao. Ibig sabihin, bigyan mo ng halaga yung tao. Yung pag-ibig mo nagpapahalaga sa tao o sa kapwa mo. Masasabi mong mahal mo ang isang tao hindi lamang sa salita, kundi magkakaroon ng kaganapan ng pagmamahal mo sa kayo kung pahahalagahan mo siya. Binibigyan mo siya ng halaga. Ganon ang pagtingin ni Jose kay Maria. Hindi dahil gusto niya hiwalayan ito, kundi pinapahalaga niya siya at ayaw niyang mapahiya si Maria. So, balit meron ding ibang pagpapahalaga na tinutukoy na ginawa si Jose kay Maria at hindi lang kay Maria, kundi ang pagpapahalaga ni Jose sa Diyos. Narinig natin ang sinabi ng Anghel Gabriel kay San Jose. Si Maria magdadalang tao at pangangalanan mong Jesus ang bata. Isang karangalan na ipinagkaloob kay San Jose ng Panginoon na sa kabila na hindi angking sa kanya ang tinatawag nating pagiging ama sa anak ng Diyos ay ang pagpapangalan. Doon nagkaroon ng kahulugan ang kanyang pagiging ama sa anak ng Diyos. Ang pagpapangalan ay pagpapasa ng isang legasiya. Ang pagpapangalan sa isang musmus na bata ay pagsasalin ng isang pamana. Pamana ng salit-saling lahi. Marahil sabihin natin, napakababaw naman ni San Jose. Napangakuhan lang na siya magpapangalan sa anak ng Diyos. Pumayag na siya sa isang pangyayari na alam naman natin ay iskandalo o kahihiyan sa kanyang pagiging isang lalaki o isang ama. Pero isa ang dahilan kung bakit niya nagawa yun. Liban sa kanyang pagiging matuwid, kundi dahil pinahahalagahan niya ang ina ng Diyos. Ganon din ang kanyang pagpapahalaga sa Diyos. Ang pagiging matuwid ay hindi lamang inaawit ang Gloria. Dito na natin sinasambit ang ating pananampalataya. Bagamat ito ay mensahe o manifestasyon ng ating pananalig sa Diyos, ang kapagdiriwang natin ito, pero dito rin nasasalamin ang ating pagpapahalaga sa Panginoon. Kung mahalaga ka sa Diyos, paano mo pahahalagahan
ang Diyos. Si San Jose ang ating uliran. Gagawin natin ang isang bagay kahit nalabag sa ating kalooban, basta ito ay para sa karamihan. Kaya doon nasasabi natin na ang unang tanong ay, paano pag hindi pumayag si Maria? O ngayon, at pumayag si Maria maging ina ng Diyos, paano naman pag hindi pumayag si San Jose? Natanggapin si Maria sa loob ng kanyang tahanan. Magkakaroon ba ng kaganapan ng kaligtasan? Marahil oo, marahil hindi. Sapagkat mahalaga si San Jose kung bakit natin siya pinagdiriwang ngayon, bakit natin siya pinagbubunyi ngayon. Kasi ginawa niya isang bagay na kahit kung minsan labag sa kalooban, labag sa plano mo, kung ito'y ayon sa plano ng Diyos at kalooban ng Diyos. Hindi ba sinasabi natin yan, mga kapanalig? Kung ito ay kaloob ng Diyos, mangyayari at mangyayari ito. Pero sa tagpong ito, nasa kalooban ni San Jose at kalooban ng Diyos, pinagsama kung kaya nagkaroon ng kaligtasan ng sanlibutan. Si San Jose, ni wala tayong narinig na salita mula sa Kanya, ni wala tayong tinig na narinig sa Kanya, hindi man siya pipi, pero napakalakas at napakatining ng Kanyang pananalita mula sa Kanyang puso. Ang pagsunod sa kalooban ng Diyos ay pagpapahalaga sa Diyos. Sa ngalan ng Ama, Anak ng Espiritu Santo. Amen. Ipahayag po natin ngayon ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, Isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus na matay inilibing. Nanaog sa kinaroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw na buhay na magmuli. Umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula ang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na magmuli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Madalas na lumilihis tayo sa daan ng Panginoon. Humingi tayo sa Kanya ng lakas upang makapamuhay tayo ng may pananampalataya. Ating pinagdiriwang ngayon ang kapistahan ni San Jose sa pamamagitan ng Kanyang pamimunto sa atin. Dumulog tayo sa Kanya at ating sabihin, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan naglalakbay naway humikayat sa mga tao sa ganap ng pagpapanibago ng kanilang buhay kay Kristo sa pamamagitan ng kanilang tapat na pagpatotoo sa salita at gawa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tulad ni San Jose, ang mga pinuno ng pamahalaan naway hindi mabigo sa kanilang tungkuling pangalagaan ang kapakanan ng kanilang mga nasasakupan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga mag-asawa naway magsama ng may pagkakasundo sa pamamagitan ng tiwala at pag-unawa sa isa't isa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga nangangalaga sa mga may sakit, matatanda, mga may kapansanan, mga nangungulila o namimighati, naway palakasin sa kanilang pagsisikap. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa pamamagitan ni San Jose, ang mga namayapa ay magtamasan ng walang katapusang kapayapaan ng Diyos sa langit. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama naming nasa langit, sa iyong kagandang loob at sa pamamagitan ni San Jose, ipagkalob mo ang aming mga hinihingi dala ng aming pananampalataya. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Amen.
Sayo aming alay, anak at Muli kay Diyos lumikha ng sanlibutan. Sa kagandaang loob, narito ang aming may aalay mula sa lupad mo ng aming paggawa. Ang tinapay nito para sa amin, nagbibigay ng iyong buhay. Panginoong Jesucristo, kasama ang aming sarili sa Muli kay Diyos lumikha ng sanlibutan. Sa kagandaang loob, narito ang aming may aalay mula sa katas ng ubas at buwan ng aming paggawa. Ang alak nito para sa amin, nagbibigay ng iyong Espiritu. alay ng pag-ibig na nagmula sa pag-ibig mo. Patuloy kayong manalangin mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, ang maasang paglilingkod ni San Jose sa iyong anak na isinilang ng mahal na Birheng Maria ay siya rin nawang maganap sa aming paghahain. Naloobin mong magawa namin ng may malinis na puso sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong aming ibinagdiriwang ang dakilang kapistahan ni San Jose, kabiyak ng puso ni Maria. Niloob mong mapagpakasal kay Maria ang Birheng Banal. Si San Jose ang maasahan sa pananagutan upang may amang lumingap sa angkang kinabibilangan ng iyong anak. Sa kapangyarihan ng Espiritong Banal, isinilang ni Maria ang anak mong minamahal at para sa kanila si San Jose yung naghanap buhay. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo, mapupuno ang langit at lupa ng kadakilaan. Pinakalang napalimito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamamagitan ng Espiritu Santo, gawin mong manal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, ginawa kanya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon at iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ni bubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo lahat ito bilang pag-alaala sa akin.
Ipagbunyi natin ngayon ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, Si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaali namin sa iyo ang tinapay, nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat o tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon na aming Santo Papa at ni Dennis na aming abang obispo at ang lahat ng kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay ng may pag-asang sila muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, kaisa ng kanyang kabiyak sa puso na si San Jose, kaisa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang naman namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan. Kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. At sa tagubilin na nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang may lakas ng loob. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa, para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At wag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiling namin kami adiya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming paulit-ulit na pagkakasala.
Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan at pagmamahal ng Panginoon lagi nawang sumainyo. At sumayo Mga rin. kapatid, magbahagi na po tayo ng pagbati ng kapayapaan sa bawat isa. Kapayapaan po sa inyo lahat, mga kapanalig. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos. Sa amin. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga ginigilig kong mga kapatid kay Kristo, narito ang ating mahal na Panginoon. Siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad po tayong lahat na nakikibahagi at tumatanggap sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayoy naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan.
Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang iyong angkang nagagalak sa dakilang kapisan ni San Jose at itong pinakinabangan sa banal na pagkain sa iyong hapag ay lingapin mong lagi at panatiliin mong tumanggap sa iyong kaloob sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagpalain nawa tayo ng mapagmahal at makapangyarihan Diyos ang Ama, Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Taglay ang biyayang kaloob ni Kristo. Humayo na po tayong lahat. Tapos na po ang ating banal na misa. Salamat sa Diyos. Mga kapanalig bilang isang bayang tinawag ng Ama kay Jesucristo na pinagbuklod sa iisang katawan, naway manikluhod at sumamba sa Panginoong Jesucristo ang kabanal-banalan na sakramento sa altar. Sa sandaling ito ng pagpupulit pagsamba sa banal na sakramento, alalahanin natin ang ating mga kapanalig na kasama natin ngayong nakikinig at nakasubaybay sa ating himpilan. Lalong higit ang ating mga may sakit at ang mga nakaratay sa banig ng karamdaman. Ang mga nasa pagamutan at kanilang tahanan at ang lahat ng tanging sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan. Gayon din ipinapanalangin natin ang mga nanghihina sa kanilang pananampalataya, ang mga nakararanas sa matinding kalungkutan, takot at pangamba, ang mga nawawalan ng pag-asa at lakas ng loob. O Diyos, halina at kami tulungan. O Panginoon, magmadali ka sa iyong pagdamay.
Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung una ngayon at magpas sa walang hanggan. Amen. Purihin ang makapangyarihang Ama na nagsugo sa kanyang bugtong na anak upang tayo'y maipagkasundo sa Kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang Panginoong Heso Kristo, ang kordero ng Diyos na nag-alay ng kanyang katawan at dugo bilang pagtubos sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang banal na Espiritu Santo, ang Panginoong nagpapabanal na pumupuspos at nagbibigay kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Makapangyarihan Diyos na walang hanggan, ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama. Sa iyong pagpapalay, pinagkalob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tunghayan mo po ng may kagandahang loob ang iyong mga lingkod na may sakit at karamdaman, ang mga nababalisa at nawawalan ng pag-asa, ang mga natatakot at nalulumbay, ang mga may mga matinding problema at pinagdaraan ng hirap sa buhay, ang mga nasa bingit ng kamatayan. Pagalingin at aliwin mo po sila sa kanilang mga karamdaman at ibalik sa kalusugan at kapanatagan ng loob upang mabati nila ang iyong kabutihan at sila'y magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Panginoon, nagsusumamo kaming dalawin ang tahanang ito at alisin mula rito ang lahat ng mapanirang kapangyarihan ng kaaway. Manaanawa rito ang iyong mga anghel na banal upang panatiliin kami sa kapayapaan at sumaamin nawang lagi ang iyong pagpapala. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Gawaran nawa tayo ng makapangyarihan Diyos ng kapanatagan ng loob at mapayapang buhay. Amen. Tantum ergo sacramentum veneremur cernui et antiquum documentum novocedat ritui Reste fides supplementum sensum defectui genitori genitoque lauset jubilatio salus honor virtus coque siret benedictio procidenti amut proque comparsit laudam
Panem de cielo prestetis tieis. Omne declamentum inseabentem. Oremus. Deus, cui nobis sabramento mirabili, passiones tue memoriam reliquisti, tribu sumus citanos corporis et sanguinis tui sacra mystere venerari, ut redemptionis tui fructum in nobis vegetar sentiamus, cui vivis et regnas in saecula saeculorum. Amen. Purihin ang Diyos, Purihin ang Diyos. purihin ang kanyang banal na pangalan, Purihin ang kanyang banal na purihin pangalan. si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo. Purihin at tao ang namang ngalan totoo. ni Jesus. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin ang Espiritu Santo ang mang-aaliw. Purihin ang Espiritu Santo ang mang-aaliw. Purihin ang dakilang ina ng Diyos si Maria Santissima. Purihin ang dakilang ina ng Diyos si Maria Santissima. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kanyang maluwalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang kanyang malhating pag-akyat sa langit. Purihin ang ngalan ni Maria Birhen at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin si San Jose ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin si San Jose ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. O Sacramentus Domini, O Sacrament divine, all praise and all thanksgiving be every moment thine, be every moment thine. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba